Sabi ko nga Tatay Ram, pag may trabaho na ako, napapakain ko yung sarili ko, natutulungan ko na sila at saka na ako magagawin. Sabi ko, Mag-aasawa. mag-aasawa sa kako, wala pa ako ako nga, di ko mapakain sarili ko, ikaw pa kaya. Sabi mo. Ayun po guys, sobrang nakakatuwa lamang itong si Dandan guys. So pag-usapan po muna natin sa video na ito is tungkol po sa kumbaga pagbabago kay Dandan yung ewan ko pero sobra akong nanibago sa kanya, sobra akong namangha, nagulat na pabilib or kung ano pang mga synonyms na words doon. Kasi talagang napaka-mature na po niyang mag-isip. So ito pa, maliban po doon na ito, meron pa siya mga ibang sinasabi kay Tekram na talagang nakakamangha kasi nga po napaka-mature niya mag-isip. So panoorin po muna natin at magbigay po tayo ng opinion pagkatapos. Oo. Gusto po niya maging seaman, Katekram. Paano mo, ano yung mga sa tingin mo na kailangan mong gawin para matupad mo yung pangarap mo? Siguro tiyaga, saka pag titiwala sa sarili. Kung papalaga mo isang bagay, kung gusto mo talaga yun, matutupad mo. Kung wala ka naman patutungan sa gagawin mo, huwag mo siguro ituloy. Tsaka pangako Tatay Ram siguro talagang mag-aano akong sisiman. Sa'yo? Parang sinasabi mo, pangako po sa inyo na gagawin ko po lahat. Oo. Tandaan mo Kuya Day, ikaw yung tumata yung ano dito, huwag mong kakalimutan. Tignan mo ko. Ikaw yung tumata yung pangalawang ama ng mga kapatid mo. Kaya focus ka lang, huwag kang mawawala sa focus mo. Meron mang mga nag-ahabol sa yung mga babae, huwag mo munang pansinin. Sabi kasi ni ate, yung mga nagkaka-crush sa'yo. Hindi ko man po pinapansin yun. Basta naisip ko pa nga Tatay Ram na walang kaibigan eh. Dito wala po akong kaibigan. Yeah, ba't na naisip mong walang kaibigan? Eh kasi po dito sa barangay po na wala po akong isang kaibigan eh. Ang tingin nila po kasi sa akin, ayaw makisama sa pag-iinom, paninigarilyo, pag palaboy sa mga kung saan, gala ng gala. Mas gusto ko po sa bahay, yung yung namamahinga ka, wala kang problema. Nababantayan ko yung mga kapatid ko. Saka, Ikaw na ba yan? saka Ginugulat mo ako sa sagot mo saka nababantayan ko po sila. Ano lang, upload yung Kuya Dandan natin ngayon, no? Pagka ganyan yung parang siyempre nakikita natin, alam mo yung kahit di ko kaya, pipilitin ko para kahit papano yung pagmamahal ko, maitutuloy-tuloy ko sa inyo. So yun na nga po yung mga statements ni Dandan na talagang lahat or ako mismo number one, sobrang napahanga po sa mga sinasabi ni Dandan kasi imagine guys, napakalaki ng pagbabago sa kanya, talagang napaka-mature na niyang mag-isip. Although before, nung natagpuan siya ni Tekram, is mature na din naman talaga si Dandan mag-isip since nung pumanaw nga po ang kanilang mga magulang, parang siya kasi yung tumatayo na pangalawang ama sa kanyang mga nakakabatang kapatid. So ngayon, mas lalo nga po siya nagmamatured. 17 years old na pala siya, so mas lalo siya nagmamatured at nakakagulat yung mga statement niya. Napaka talagang may laman yung mga sinasabi niya ba. So nakakahanga si Dandan, nakakabilib. Kaya sobrang proud si Tekram sa kanya. At marami pala kaming pagbabago ni Dandan. Kumbaga yung gusto niyang sa bahay lamang, ayaw makipagbarkada, ganito ganyan. So ganoon po kasi talaga din ako. Kasi gusto ko ng peace of mind, mas gusto ko yung naka lang sa bahay. Nasa loob lamang ng bahay kasi ayaw kong gumalagala, ayaw kong makipagbarkada sa kung sino-sino kasi hindi natin alam kung ano yung mga possible na mangyayari. So ayaw ko kasi lang ganun, gusto ko ng peace of mind. So ganun po yung ugali ni Dandan. So pare-pareho pala kami ng ugali. So yun, sana ipagpatuloy ni Dandan yung ganitong mindset, yung ganitong pag-iisip kasi panigurado ako na talagang may pupuntahan siya, may patutunguhan siya. Panigurado ako na magtatagumpay itong bata balang araw. Yung pangarap niya na mag-iisang seaman, I'm sure na matutupad ito. Basta yun nga sabi niya, kailangan pagsikapan lamang niya at magtiwala lamang sa sarili. At andyan naman si Sir Tekram na handang tumulong, especially nga po ngayon na sobrang na proud siya
Dandan dahil nga po sa pagiging mature ng isip nito, yung mas inuuna po isipin yung pamilya kaysa sarili. At doon nga isa din sa nakakahanga nga po din yung sinabi niya na sa kanila lamang daw siya mag-aasawa o pumasok sa mga relasyon na yan kapag may trabaho na siya, natutulungan na niya ang kanyang ate at kanyang mga kapatid. Kasi sa ngayon daw, wala pa nga daw siya ipapakain sa kanyang sarili. Yan daw, ipapakain niya dun sa magiging ano niya, di ba? So, napakagaling mag-isip ni Dandan, napaka-matured. Kaya, good job sa iyo, Dan. Na marami din talaga nagmamahal sa bata na ito simula noon pa man. Si Dandan po ang isa sa pinakauna din natulungan ni Tekram. So, una na nga po doon si Dave, yun si Kuya nga po, Dave, tapos si Luis. I'm not sure kung si Dandan ba yung next. Hindi pa si Dandan, si Pretty Boy pala muna din. Parang si Dandan or si T-Boy, parang magkasabay-sabay lang sila. So, yun, abangan natin kung ano man ang magiging mangyari or ano man ang next na kabanata sa buhay ng batang ito. Hindi lang si Dandan, kundi pati sa kanyang mga kapatid. Ayan po. And also, dun sa sinasabi nila ng ate at kuya ni Dandan na ano nga po, yung tinarget po siya ng isang pedophile. Yun, nakakatakot nga po talagang tumanggap ng hindi mo gaanong kilala na tao sa loob ng bahay. Although, tumutulong pero may iba palang agenda, may hidden agenda. So, kumbaga, tawag niyan, pinapaamo lang muna. Kumbaga, yung sinasabi nga po natin, yung tawag yan, yung sa ahas na ano ba? Ano bang tawag doon sa ahas na ano? Yung malaking ahas. Python ba yun? Anaconda. Yung ahas na inaalagaan nga po, yung pinapaamo lang muna, tapos bigla-bigla ka na lamang tutuklakin. Yun po yung ginagawa po nung tumarget kay Dandan. Yung pinaamo muna si Dandan, tapos nung nakatulog na nga po doon sila Dandan, nakatabi sa pagtulog si Dandan, tapos bigla-bigla na lamang tinuklaw. Ayan, mabuti na lamang din ito si Dandan kasi hindi nagsisekreto at talagang sinasabi niya mga nangyayari sa kanyang ate Ednalyn. So, good job dun kay Dandan, and yun nga, lesson learned na din na wag nang basta-bastang tumanggap ng kung sino-sino mga tao sa pamamahay. Sabi nga ni Kuya Norlan na pwede pumunta doon pero hindi na pwedeng magstay or matulog doon kasi napakadelikado kasi mga bata po yung majority na andun sa bahay. Kaya, ayun. So yun, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So yun ulit mga po palagi na ulit po natin madasal magpasalamat sa lahat ng mga bagay kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. Then always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo para di po tayo mainitan or maulanan. Then always take vitamin C para maboost ang ating immune system. Ayan. Thank you po. God bless and bye for now po.